Ako po si Bogart. Ako po si Berting. Ako si Angela. Ako nga pala si Nate. Ako po si Eliza. Work is more than just a paycheck. It shapes our lives, identities, and well-being. From the moment we ask children, "What do you want to be when you grow up?" to the common adult question, "What do you do?" Our society clearly emphasizes the role of employment since work fulfills essential human needs beyond financial stability, impacting our mental and emotional health. As of March 2024, the Philippine Statistic Authority reported a 3.9% unemployment rate, translating to approximately 2 million individuals without jobs. But what does unemployment truly mean? It refers to those who are able and willing to work but cannot find a job. The causes are varied. It could be economic downturns, structural economic changes, skills mismatches, and seasonal factors. Unemployment affects the Philippines in profound ways, both socially and economically. Financially, it reduces household incomes and widens the income gap, straining families and individuals. Socially, the impact is equally severe, leading to frustration and desperation. The emotional toll is immense. According to the Banyan Mental Health blog in 2020, the unemployed often experience a roller coaster of emotions. Initial feelings of hope and eagerness can give way to bitterness, sadness, and anger. Join us as we delve deeper into the complexities of unemployment. Seven years dahil sa masamang bisyo. Dahil po freelancer ako, mas nag-rely po ako sa trabaho kong to. Dahil po malayo po sa city at mahirap po bumaba ng city. Siguro din ho, siguro sa sobrang tagal ko hindi nagtatrabaho, nakakalimutan ko na rin pa ng gagawin. Dahil wala akong mapag-iwanan sa anak ko and hindi ko siya kayang iwan sa iba. Kaya parang nahihirapan talaga ako saan ko siya ibibilin. Kasi lalo na sa panahon ngayon, mahirap magtiwala sa tao. Nahihirapan ako maghanap ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit mataas ang standards nila kahit college graduate ako. Nakulong po kasi ako. Kaya nahihirapan akong humanap ng trabaho. Nakagraduate ko lang at sa kalukuyan ako naghahanap ng trabaho. 10 years na po ako walang trabaho. Nadi-discriminate po kasi ako sa weight ko. Wala rin pong masyadong opportunity para makahanap ng trabaho. Nasanay ako sa online. Nakakalimutan ko po kung paano makipag-interact sa ibang tao. Siguro sa sobrang tagal ko hindi nagtatrabaho, nakakalimutan ko na rin pa ng gagawin. Nakaranas ako ng diskriminasyon at pagmamaliit sa sarili ko. Nakawalan na rin ho ako ng confidence sa sarili ko. Yung criminal records ko. Isa po, dahil mahirap po kami, Ito yung mawalay sa anak ko kahit na hindi ko naman gusto. Pero wala tayong magagawa kasi kailangan natin siyang buhayin. Nahihirapan po ako sa pagkuha ng kliyente. Minsan rin po kasi mababa po ang sale. Kaya po, nararanasan ko po ang pagsubok na to. at hindi rin po basta-basta mga kinikita namin pera. Ang kinikita po namin na pera, sakto lang po para pangkain namin. Pagka maraming hinahanap na clearance, wala naman ako mabigay. Dahil may record ako. Pag-isa nga lang ako, iniwan ako ng asawa ko. Kasi parang may kulang sa akin kahit nakatapos naman ako ng pag-aaral. Parang hindi po ako sanay na lumalabas. Hindi ko po mabigay yung mga gusto ng anak ko. Hanggang tingin lang po kami and hindi po kami nakakain ng maayos kasi nga po wala po akong trabaho. Ikaw hope na di-discriminate. Di ba nasisira ho yung self-esteem ninyo? Hindi po nakapag-aral yung ibang kapatid ko dahil wala rin po akong trabaho. Iniisip niyo na lang ho na sana, ba't pa ba ako nabubuhay? Ba't ko pa ba ginagawa yung ganito? Ba't pa ako naghahanap ng trabaho? Mga iniisip nila na pag pumasok ko sa trabaho nito, gagawa lang ako ng kalokohan or masama. Nakasira siya ng mental health ko. Kasi iniisip ko kung bakit hindi nila ako matanggap
kahit meron naman akong diploma. Siguro po yung magulang ko po, si mama. Sinasabi niya po sa akin na araw-araw na, anak, kaya mo yan, huwag kang susuko, andito pa naman ako. Huwag kang magpapapekto sa iba. Ito yung mga naipon ko, paunti-unting ginagastos para kahit papaano may makain kami. Racket-racket, ganun. Subukan ko pa rin magtrabaho, maghanap ng trabaho kasi kailangan ng pamilya ko. May mga anak ako na kailangan buhayin. Maliit po namin sakahan na hindi rin po sapat para sa aming magkakapatid. Sinusuportahan pa rin ako ng magulang ko kahit habang wala pa akong trabaho kasi makakabawi naman daw ako sa kanila pag nagkaroon na ako ng trabaho. So ngayon po kasi umaasa lang po ako sa kita ko and binibigyan pa rin yung magulang ko sa pinikita ko po sa aking pagiging freelancer. Maghanap ng mga magandang trabaho. Naghahanap ako ng yung mga malalaking sweldo para may pantustos ako sa anak ko. Katrabaho ako, mas mabuti yun. Kaysa naman tumambay na naman ako, maggawa ng masama. Ang plano ko po is magpa-practice po ako maghanap ng trabaho sa labas. Lumuwas na Maynila para makapaghanap ng trabaho. Nandun din po ang pinakamagandang trabaho. Tatanggapin ko na lang po yung sinasabi ng iba, tapos pagpapatuloy ko na lang po yung paghahanap ng trabaho para may ipangtustos din po ako sa magulang ko. Gusto kong makahanap ng stable na trabaho para matulungan ko yung pamilya ko at makabawi sa kanila, lalo na sa mga ginastos ko nung college ako. Gusto kong bumawi sa kanila kasi alam ko yung hirap at pagod na dinanas nila para lang makapag-aral ako. Mas mabuti na yung maghanap ako, tiyagain ko na lang. Lumaban na lang ng patas para hindi niyo pagsisihan sa uli. Huwag lang po tayong sumuko kasi lagi naman po may pag-asa. Laban lang and isipin nyo lagi yung mga anak nyo kahit na mahirap, tayanin nyo kasi para naman sa anak nyo. Maghanap ng paraan, dumiskarte lang para makakain. Pangit ng mundo, hindi pantay yung pagtingin sa iba. Siguro ang gawin niyo na lang, tuloy-tuloy na lang sa buhay. Huwag papapekto. Huwag kayong sumuko. Kasi sa una lang yan, may intindihan nyo rin kung bakit hindi kayo makahanap ng trabaho. Maratanggap nyo rin kung gaano kataas yung standards dito sa Pilipinas.